Maria Santos, lumabas ka dito ngayon din. Hoy, mga kaibigan, maligayang pagdating sa lihim na subasta ng aking dating asawa. Ang unang item sa subasta ay isang explicit na video ng aking ex, ang dati niyang pag-ibig at ang kanilang tinatawag na dalisay na pagkakaibigan. Ngayon, ang ikatlong anibersaryo ng kasal namin, ako mismo ang nagluto para sa aking dating asawa, si Elena Reyes, ng paborito niyang gourmet seafood stew. Iyon ay kumulo ng 6 na oras. Pero ano ang natanggap ko bilang kapalit? Siya mismo ang pumunta sa paliparan upang sunduin ang dati niyang pag-ibig. Ang puso ko. Sa sandaling iyon, ito ay lubusang nadurog. Bumalik na si Sofia. Maghiwalay na tayo. Elena, 3 taon na tayong kasal. Ano ako para sa iyo sa lahat ng oras na ito? Maria, huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Ikaw ay walang iba kundi isang palamuti na ipinilit sa akin ng aking lolo. Ngayon, hindi ko na kailangan ng palamuting ito. Isang palamuti, kaya't ibinigay ko ang aking karera. Inalagaan ko siya ng 3 taon at para sa kanya, ako ay isang palamuti lamang. Paano kung hindi ako pumayag? Maria, minumungkahi ko na maging matalino ka rito. Umalis ka nang wala kang makukuha. Kung makarinig ako kahit isang bulong tungkol dito sa labas, sumusumpa ako na gagawin kong mawala ang kumpanya ng iyong mga magulang. Mula sa Ilog Bayan, bukas. Ang impluwensya ng pamilya Reyes ay sumasaklaw sa mundo ng negosyo at politika. Sila ay may malaking kapangyarihan. Alam na alam ko na may kakayahan siya. Siya. Pipirma ako. Ngayon ay naging makatwiran ka na. Aalis na ako. Naghihintay si Sofia sa ibaba. Elena, babayaran mo ito. Binibining Santos. Binibining Santos, handa na ang lahat. Maaari na nating simulan ang broadcast. Marco, simulan ang plano. Sige, mga kaibigan, maligayang pagdating sa lihim na subasta ng aking dating asawa. Sino ito? Sobrang naghahanap ng atensyon. Ang dating asawa. Malamang isang walang kwentang influencer. Sinusubukang kumita sa giyera ng kasarian. Hindi naman siya pangit, pero hindi rin siya ang pinakamatalino. Mga influencer na naghahabol ng views. Kumusta sa lahat? Maligayang pagdating sa sikretong subasta ng aking dating asawa. Ako si Maria Santos, ang legal na kinikilalang dating asawa ni Elena Reyes. Kakapirma lang namin ng divorce papers. Ang tinta ay halos hindi pa tuyo. Dating asawa niya? Nagdiborsyo si Ginoong Reyes? Kaya siya ang maalamat na asawa ni Ginoong Reyes, ang pinakamayamang tao. Sabi ng chismis. Sobra niyang minahal ang asawa. Nandito ako para sa chismis. Para ipagdiwang ang aking panibagong simula at para pasalamatan ang aking dating asawa para sa kanyang pangangalaga sa nakaraang 3 taon, ginagawa ko ang subastang ito. Ngayon, ilabas na natin ang unang item para sa subasta. Tungkol kay Ginoong Reyes at ang kanyang dating syota, ang aktres na nagwagi ng parangal, narito ang patunay ng kanilang dalisay na pagkakaibigan. Mga patakaran, ang nangungunang nagbigay, ang makakakuha lahat. Hindi ba iyon si Ginoong Reyes at ang sumisikat na bituin? Si Sofia Lim? Nakakabaliw! Talagang nakakabaliw! Ikaw ang pinakamahusay, babe. Ang mga mayayaman talaga marunong magsaya. Totoo bang libre itong panoorin? Magbabayad ako ng malaki para hindi ko iyon nakita. Maria, ang paksang si Elena Reyes ay nandaraya kay Sofia Lim ay trending na ngayon sa numero 1. Ang aming mga karibal, sumali na rin sa livestream. Magaling. Elena Reyes, simulan na ang laro.
Kailangan nating makuha yan ngayong gabi. Patunay ng relasyon ni Elena Reyes. Wala tayong pwedeng magpaunahan sa atin. Naiintindihan. Kapag nakuha na natin ang video na yan, ang proyekto sa Ilog Bayan ay atin na. Lahat, manatiling nakaalerto. Kailangan nating makuha ang video na yan kahit anong mangyari. Ang unang item ay i-auction na. Magsisimula na ang bidding. Magsisimula na ang 1 minutong countdown. Go. Wow! Lahat ng malalaking manlalaro ay nagpapakita. Elena Reyes, ang mga karibal mo ay nakatingin sa iyo. Ang kabilang panig ay nag-drop ng 3,000 supernova gifts. Machine 16, bilisan mo, kailangan ko ang bawat makina na nagpapalabas ng hindi bababa sa 300 supernova gifts bawat segundo. Marco, palakasin muli ang bandwidth. Leo, magdagdag ng mga makina, dapat nating makuha ang nangungunang donor spot. Dagdagan. Ipagpatuloy mo. Mas mabilis. Ang pamilya Santos mula sa Harbor City, ang mga Wang mula sa Ocean City, lahat ng matatandang karibal ng pamilya Reyes. Pero malamang gusto lang nila gamitin ang video laban sa pamilya Reyes. Hindi sila magtutuloy sa patayan. Mukhang may bagong manlalaro. Sino ito? David Tan, ang batang mayaman mula sa negosyo Tan, ang mortal na kaaway ni Elena Reyes. Maria Santos. Ngayon, ito ay kawili-wili. Kunin ang back-end ng livestream. Depositahaan ang 50 milyong dolyar sa account ni Maria Santos. Tiyakin na pilitin siya ng back-end sa nangungunang donor spot sa loob ng 10 segundo. Akin ang video na yan. Ang mamimiling ito ay perfect. Benta, David Tan. Salamat sa iyong kabutihang loob. Na-send na sa DM mo ang video. Mag-enjoy ka sa panoorin. Binili ng batang mayaman na si David Tan ang video. Ang pamilya Tan at pamilya Reyes ay may matagal ng alitan. Narinig ko na si Elena Reyes ay numero 1 sa listahan ng target ng batang mayaman na si David Tan. Ngayong may masama silang ebidensya laban sa kanya, mapapahamak siya ng husto. Maria, ang negosyo Tan ay nag-post lang online. Nakipag-ugnayan din sila sa mga pangunahing pahayagan sa buong mundo upang ilabas ang video ng relasyon ni Elena Reyes. Bumagsak ang stock ng Grupo Reyes. Mabilis iyon. Mukhang David Tan, higit pa sa inaakala ko. Gustong patayin si Elena Reyes. Elena Reyes, sa wakas nagpakita ka. Anong perpektong sabay na magkasintahan? Maria Santos, sagutin mo ang telepono. Elena Reyes, nakita na ng buong mundo ang video ko. Paano ako mabubuhay sa ganito? Ang babaeng iyon, Lahat, mukhang ang dating asawa ay nagmamadali talaga. Ang dating asawa ay nagpapanik. Hindi ka ba mababaliw kung ang mga baho mo ay ibinida sa mundo? Nararapat lamang sa kanya. Ang mga lalaki ay basura lahat, nakakabusog ng loob. Maria Santos, baliw ka. Itigil mo ito ngayon din. Baliw ka. Hindi? Hindi pa ako naging mas malinaw ang isip. Ikaw, bruha, paano mo nagawang akitin ang anak ko? Sinira mo ng lubusan ang aming pamilya. Papatayin kita gamit ang aking mga kamay. Nanay, si Sofia ang babaeng mahal ko. Paano mo siya sinaktan? Tingnan mo ang sarili mo. Kawawa ka. Dahil lang sa isang babae, nagdala ka ng kapahamakan sa pamilya Reyes. At ipinagtatanggol mo pa rin siya? Sumusumpa ako. Papatayin ko siya. Tama na. Ito ba talaga ang oras para dito? Na-activate ko na ang ating emergency PR team. Ginagawa namin ang aming makakaya para mabawasan ang epekto ng insidenteng ito. At, kailangan kong mag-isip ka. Seryoso. Nasaan si Maria Santos ngayon? Hanapin mo siya agad. Bago pa siya makagawa ng mas maraming pinsala. Hanapin si Maria.
Tatawagan ko siya ngayon din. Maria, sinira mo ang lahat para sa akin. Hindi kita mapapatawad. Sabihin sa ating mga top fans na raid, ang livestream ni Maria. Ngayon, Huwag kayong magpalinlang sa babaeng ito, mga kaibigan. Wala siyang iba, kundi isang baliw na walang pag-ibig. Ang mga litratong iyon ay halatang photoshopped. Ang AI ay kayang magpanggap ng kahit ano ngayon. Lahat para sa pera. Wala siyang hiya. Nakakadiri. Babae, paano niya nagawang magkalat ng kasinungalingan tungkol sa ating Diyosa na si Sofia? Mamatay ka na. Maria, ang Grupo Reyes ay naglunsad ng emergency PR blitz. Lahat ng trending na paksa tungkol sa affair ni Elena ay naalis na. Ngayon ang trending page ay puno ng mga post na nagsasabing sinungaling ka. Elena, ito ba ang pinakamagaling na kaya mo? Sa kabutihang palad, si Maria ay alam lang ang tungkol sa iyong maliit na affair. Kaya ang pinsala sa ating pamilya ay kontrolado pa. Ngunit kung ilantad niya ang ating mga sikreto sa negosyo, iyon ay magiging isang malaking sakuna para sa atin. Si Maria ay palaging isang tagalabas sa pamilyang ito. Anong mga sikreto ang posibleng alam niya? Sa aking palagay, masyado tayong maluwag sa kanya, kaya siya naging ganito sa atin. Maria, hintayin mo lang hanggang makapitan kita. may mali. Maria, siya ay nag-aabiso pa rin siya ng mga sikreto. Susunod, ang aming pangalawang item sa subasta. Ilang mga sikreto sa negosyo ng Grupo Reyes mula sa mga nakaraang taon. Sabi niya, ano ang kanyang inaabiso ngayon? Kabilang, ngunit hindi limitado sa mga tala ng transaksyon para sa isang suhol na 30 milyong dolyar sa tagapangulo ng Union na si Zhao. Isang live recording ng pandaraya sa bidding para sa proyekto ng lupa sa South District. At ang kumpletong ebidensya ng malisyosong manipulasyon ng presyo ng stock ng Tianfeng Tech sa secondary market. Lahat ay pinagsama-sama para sa subasta. At gaya ng lagi, ang nangungunang nagbigay ang kukuha ng lahat, Elena. Kung ang unang item sa subasta ay isang iskandalo lamang, kung gayon, ang pangalawang ito ay ang matibay na ebidensya na magpapadala sa iyong buong pamilya direkta sa bilangguan. Ito ay ebidensyang kriminal. Gaya ng dati, ang nangungunang nagbigay ang makakakuha nito. Diyos ko, baliw ba ang babaeng ito? O may ebidensya ba talaga siya? Tama ba ang naririnig ko? Kung totoo ito, Ang pamilya Reyes ay tapos na. Para patunayan ang pagiging tunay ng pangalawang item sa subasta, susunod ay isang libreng preview. Xiao, huwag kang mag-alala sa deal na iyan sa lupa. Kapag natapos na, makukuha mo ang iyong bahagi. 30 milyong dolyar. Isesend ko muna ito sa anak mong lalaki na account sa ibang bansa. Reyes, hindi ito ang unang beses nating magtulungan. Pinagkakatiwalaan kita. Wow, hindi ba iyan si Chairman Zhao? Sikat sa hindi pagpapahalaga sa pera? ang pamilya Reyes ay may kapal ng mukha. Ito ay isang malaking pagkakasala. Dumating para sa iskandalo ng pandaraya, napunta sa kasong kriminal. Reyes. Tapos na ang lahat. Malinaw kong pinahina ang posisyon ni Maria Santos sa pamilya Reyes. Isang napakahalagang lihim. Paano niya malalaman? Kung ang ebidensyang ito mapunta sa maling kamay, ang buong pamilya Reyes natin ay makukulong. Reyes, mag-isip ka ng paraan. Bilis! Kung bumagsak ang pamilya Reyes, masisira rin ako. Elena Reyes, kailangan mo siyang pigilan, ngayon na. Maria Santos, ginagawa mo ang buong palabas na ito para lang sa pera, di ba? Ibibigay ko sa'yo. Ginoong Tan, tataas ang iyong bid. Hindi na kailangan. Ang item na ito ay hindi ang isda na si Binibining Santos ang sinusubukang hulihin. Punong Inspector Cruz, tingnan mo ito. Xiao, huwag kang mag-alala sa deal na iyan sa lupa. Makukuha mo ang iyong bahagi kapag natapos na. Chu, bantayan mong mabuti ang estado ng livestream account na ito. Magfa-file ako ng report agad. Kung totoo ito ay magiging isang malaking kaso laban sa korupsyon. Opo, Ginoo. Maria Santos, galit ka lang dahil wala kang nakuha na pera, di ba? Bibigyan kita ng 5 bilyong dolyar. Patayin na ang stream ngayon. 5 bilyon. Mukhang si Maria Santos talagang tinamaan ang lifeline ng pamilya Reyes. Ang pamilya Reyes ay sinusubukang bumili ng paraan para makaalis sa gulo. 10 bilyong dolyar. Itigil ang live stream ngayon din. Hala, 10 bilyong dolyar. Kayo ba mga Reyes ay baliw? Ganoon karaming pera. Hindi ko iyan kikitain sa 100 buhay. Sino ang makakalaban sa ganoong uri ng tukso? Elena Reyes, talagang nagpapanik ka na ngayon, di ba? Sayang, hindi ito tungkol sa pera. Ang gusto ko ay ang pamilya Reyes mo ay masira. Patuloy na sundan. Sige,
Sige, ang taong hinihintay ko ay dumating na sa wakas. Dahil ang isang misteryosong netizen ay interesado sa item na ito, nagdesisyon ako. Naibigay ito ng libre sa taong higit na nangangailangan nito. Maria Santos, ano bang sinusubukan mong gawin? Tama ba ang nakikita ko, mga kaibigan? Sigurado bang ilalantad niya ang pamilya Reyes? Galing mo, Santos! Ikaw ang pinakamahusay, Santos! Iyan ang ating babae, isang tunay na alamat. Ba, Sige, makinig kayo. Siya ang dapat nating lahat na maging... lahat, kung hindi natin susuportahan ang isang bayani na tulad nito, parang hindi na ako tao. Maria Santos, ano ang sinusubukan mong gawin? Sinisira mo ang pamilya Reyes. Huwag kang magmadali, Ginoong Reyes. Ito ay simula pa lamang. Nagbabagang balita, ang Grupo Reyes ay pinaghihinalaang may malalaking krimeng pang-ekonomiya at inilagay sa ilalim ng investigasyon. Kabilang dito, ang tagapangulo ng Unyon, isang Ginoong Zhao, ay dinala para sa lihim na pagtatanong. Ang stock ng Grupo Reyes ay umabot sa limit down sa mismong pagbubukas. Nagbura ng halos 10 bilyong dolyar sa halaga ng merkado. Ang dating makapangyarihang Grupo Reyes ay nasa bingit ng pagbagsak. Tapos na ang Grupo Reyes. At isang malaking konglomerato pa, Sofia Lim. Ang pamilya Reyes ay ngayon ang number 1 na pampublikong kaaway. Lahat ng iyong mga nakaraang trabaho ay ibinigay ng pamilya Reyes. Walang gustong makisali sa gulo na ito. Lahat ng iyong mga papel sa pag-arte at mga endorso ay tinanggal na. Tapos na ang aking karera. Tapos na ang lahat. Tingnan mo ang ginawa mo, Ricardo Reyes. Mag-isa, sinira mo ang mga siglo ng pamana ng pamilya Reyes. Kahihiyan ka sa iyong mga ninuno. Paano mo haharapin ang iyong mga ninuno? Kayo ang gumawa ng gulo na ito. Huwag asahan na ililigtas namin kayo. Maghintay ka lang mabulok sa bilangguan kasama ang iyong asawa at mga anak. Reyes. Reyes! Reyes! Gumising ka, pakiusap. Tara na. Tatay. Tatay, Reyes. Maria Santos! Ikaw! Halimaw ka! Masamang tao ka! Ano bang ginawa ng pamilya Reyes para maranasan ito? Bakit galit na galit ka sa amin? Sana mamatay ka ng kakilakilabot na kamatayan. Sana ang buong pamilya mo ay mamatay ng kakilakilabot na kamatayan. Tapos ka nang maglabas ng sama ng loob? Di, ibababa ko na ang tawag. Elena, akala mo ba tapos na? Ang pinakamagandang bahagi ay darating pa. Maria Santos, ikaw, bruha ka, napakasama mong babae. Natagpuan na ni Ginoong Reyes ang lokasyon ni Binibining Santos. Maria Santos, papatayin kita. Lahat. Salamat sa inyong pasensya. Ang pangatlong item sa subasta ay tungkol sa isang nakakagulat na lihim tungkol sa angkan ng pamilya Reyes. Pero ang inyong host ay napapagod na at kailangan ng pahinga. Ngayong gabi, alas 8, magsisimula tayo. Maria Santos, lumabas ka dito ngayon din. Maria Santos, lumabas ka dito ngayon din? Huwag kang magpanik. Maria si Elena Reyes ay umarkila ng isang top hacker para atakihin ang server. Maliit na problema. Aayusin namin ito sa loob ng kalahating oras. Mabuti. Ginoong Reyes, hindi pa rin namin siya mahanap. Nandito lang ang IP niya. Bakit hindi natin siya mahanap, Maria Santos? Hindi ako naniniwala na makakapagtago siya magpakailanman. Elena Reyes, hindi natin pwedeng hayaang si Maria Santos ang diktador sa atin. Wala siya sa ere ngayon. Perpektong oras para gumanti. Maria si Elena Reyes ay kumilos na. Nagpost siya ng mahabang sanaysay na nagpapakita sa kanya bilang biktima. Ang opinyon ng publiko ay pabor na naman sa kanya. Kaya sina Ginoong Reyes at Sofia Lim ay ang unang pag-ibig ng isa't isa. Hindi sapat ang paghiwalay sa kanila. Inaabuso pa niya si Ginoong Reyes, emosyonal sa kanilang kasal, at sinubukan na kunin ang mga ari-arian ng pamilya Reyes. Mukhang ginawa niyang galit ang pag-ibig at gusto niyang maghiganti kay Ginoong Reyes at Sofia. Elena, kahit anong mangyari, nandito ako sa tabi mo.
Elena Reyes? Yan lang ang kaya mo? Ang opinyon ng publiko ay laban na sa iyo ngayon. Dapat ba nating ipagpaliban ang livestream? Hindi pwede. I-auction ko ang ikatlong item eksakto sa schedule. Lumabas ka sa livestream. Ikaw na masamang babae. Masama ka. Kaya pala hiniwalayan ka ni Ginoong Reyes. Kami ay nasa panig ni Ginoong Reyes at Sofia. Ang tunay na pag-ibig ay nananaig sa lahat. Maria Santos, ang live chat ngayon ay nasa ating panig. Tungkol sa sinasabi mo, wala nang maniniwala sa iyo. Mukhang, aming mahal na Ginoong Reyes ay dalubhasa sa pagbaluktot ng katotohanan. Kung ganoon, ipakita natin sa lahat kung sino talaga ang masamang tao. Talaga. Hoy, hindi ba iyan ang bunso ng pamilya Reyes? Bunso, si Daniel Reyes? Sertipiko ba ng kapanganakan yan? Ang pagkakaroon ng bunso ng mga Reyes ay lumang balita na. Wala siyang ebidensya, naghahabol lang ng kasikatan. Reyes. Cardo. Ang pagkakaroon ng anak ng mga Reyes ay hindi lihim. Ngunit ito ang hindi mo alam. Ang kanyang ama ay ang aking matangkad at marangal na biyenang lalaki. Si Tagapangulo Reyes mismo. Diyos ko, kaya ibinigay niya ang kanyang bunsong anak sa kanyang sariling kapatid at hipag upang alagaan? Ang paghahanda ni Tagapangulo Reyes ng isang potensyal na tagapagmana. Alam ba ni Elena Reyes? Imposible. Talagang imposible yan. Inilihim nila ito ng mahusay. Sino ang ina? Tungkol sa kung sino ang ina, mag-isip ka. Paano kung ito ay ang itinuturing mong dalisay at banal, na tahimik na nagtitiis para sa pag-ibig? Ang aktres na nagwagi ng parangal na si Lim? Ano? Paano nangyari iyon? Diyos ko, baliw ba ang host? Si Sofia Lim ay 8 taong gulang pa lang noong isilang si Daniel Reyes. Paano siya magiging ina? Ano bang nangyayari? Bakit itinuturo ng host si Sofia Lim? Huwag mong sabihing ang mga Reyes ay may iskandalo na mas malasa pa sa ibang relasyon. Gusto mo ng sagot? Ipapakita namin ito ngayon. Ngayong gabi, 8:00 ng gabi. Manood kayo sa live stream ko. Magbubunyag ako ng isang nakakagulat na iskandalo. Hindi makapaghintay sa susunod. Naghihintay sa tsaa. Hindi makapaghintay sa tsaa. Nakadikit ako sa screen ko. Binibining Santos, ang live stream ngayong gabi ay may mahigit 100 milyon na manonood. Sila ay trending sa lahat ng dako. Mga pre-reg para sa susunod na stream, nasa 150 milyon na. Ito ang pinakasikat online. Maria, si Elena ay nakikipagkita kay Sofia Lim sa likod mo sa loob ng 3 taon at pinakasalan ka lang niya upang makuha ang kumpanya ng pamilya mo. Naipadala ko na ang ebidensya sa computer mo. Elena, si Maria Santos ay napakasakit. Kailan mo siya iiwan? Pasensya, kapag nakuha ko na ang Korporasyon Santos, siya ay palalayasin sa kalye na walang-wala. Kung hindi ko kailangan ng pera ng pamilya Santos upang itatag ang Grupo Reyes, hindi ko titingnan ang isang babaeng tulad ni Maria Santos. Lahat iyon ay pag-arte, kaawa-awa, kung paano siya nahulog sa akin. Nasusuka ako. Oh, ang sama mo. Kapag naghiwalay tayo, itago lahat ng assets ng kasal. Huwag mo siyang bigyan ng kahit 1 sentimo. Mamamatay ako. Tumatawa. Elena Reyes, Sofia Lim. Ang tunay na palabas ay nagsisimula pa lang. Ngayong gabi, pareho kayong matututo kung ano ang lasa ng pagkakanulo. Sofia Lim, paano mo ako kayang ipagkanulo? Daniel Reyes? Siya ba ang anak mo sa tatay ko? Elena, nawalan ka na ba ng bait? Paano ko magkakaanak sa tatay mo? Ang sagot ay nakasulat sa mukha ni Maria Santos. Paano ba kita maniniwala? Kaya pala sa mga nakaraang taon, binigyan ka ng tatay ko ng maraming resources. Nagkaanak ka sa tatay ko. Sinisikap mo bang palitan ako bilang tagapagmana? Elena Reyes, nawalan ka na ba ng bait? 8 pa lang ako noong ipinanganak si Daniel Reyes. 8. Naiintindihan mo ba? Wala pa akong regla noon. Paano ko siya nanganak? Bigla ko ba siyang ipinanganak mula sa manipis na hangin?
Hindi ka ba pwedeng gumamit ng utak mo kahit minsan? Malinaw na sinusubukan lang ni Maria Santos na galitin ang mga tulala online para pag-awayin tayo. Pinapaniwalaan mo siya kaysa sa akin? Hindi ako naniniwala kay Maria Santos, pero naniniwala ako sa ebidensya, di ba? Malalaman natin sa lalong madaling panahon. Tara, sumama ka sa akin para makita ang tatay ko. Ricardo Reyes, ipaliwanag mo ang sarili mo, ngayon. Si Daniel Reyes ba talaga ang anak mo? Kay Sofia Lim? Tapos ka na ba? Paano ako magkakaroon ng anak kay Sofia? Sofia Lim, ipaliwanag mo ang sarili mo. Ako, ano ang dapat ipaliwanag? 100 beses ko nang sinabi. Hindi ko kayang manganak kay Daniel Reyes. Ako ang biktima dito. Inosente ka ba? Ako ang naapi. Inakit mo ang anak ko? Nakipagtalik ka sa asawa ko at nagkaanak ka sa harap ko mismo. Tuturuan kita ng leksyon. Tigilan mo siya sa pananakit. Ito ay security footage mula sa Pamilya Reyes. Panoorin natin ito ng magkasama. Ito ay mas nakakaaliw kaysa sa anumang palabas sa TV ni Sofia Lim. Teka, tigilan mo yan. Tigil. Tingnan. Noong isinilang si Daniel Reyes, 8 ka talagang taong gulang. Sinabi ko sa'yo, hindi ako nagsinungaling tungkol sa edad ko. Hindi ko kayang manganak sa kanya. Hindi nila ako pinaniniwalaan. Okay lang. Pero sinaktan nila ako. Kung talagang hindi ikaw ang tunay na ina ni Daniel Reyes, bakit si Maria Santos sadyang ginagabayan ang opinyon ng publiko laban sa'yo? Ano ang laro ni Maria Santos? Paano ko malalaman? Hindi ko mabasa ang isip niya. Tama. Tingnan mo, hindi matanggap ni Maria Santos ang diborsyo. Gumaganti siya sa atin sa pamamagitan ng pagkalat ng mga kasinungalingang ito. Dahil lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Mula ngayon, kalimutan na lang natin. Ricardo Reyes, huwag mo akong lokohin. Ang sertipiko ng kapanganakan ay malinaw na may pangalan mo doon. Kahit hindi siya anak mo kay Sofia Lim, anak mo siya sa ibang babae. Kung gusto ninyong linisin ang inyong mga pangalan, sumama kayo sa akin para sa paternity test. Hindi. Talagang hindi. Tingnan mo. Isa akong pampublikong tao. Kung pupunta ako sa ospital para sa ganoong uri ng pagsusuri at mahuli ng mga paparazzi, palalakihin nila ito. Masisira ang karera ko. Hindi ko magagawa iyon. Bukod dito, napatunayan ko na hindi ako maaaring maging ina ni Joe Reyes. Walang saysay na gawin itong muli. Katrina Lee, nababaliw ka ba? Hilingin sa sarili mong asawa na kumuha ng paternity test kasama ang kanyang sariling pamangkin? Wala kang hiya, pero ako mayroon. Ricardo Reyes. Sofia Lim? Ano yun? Ayaw mo o masyado kang takot? Isang bagay na tumanggi si Ricardo Reyes, ngunit hindi maaaring maging ina ni Joe Reyes, si Sofia Lim. Kaya bakit siya ay tutol din? Siyempre hindi si Sofia Lim ang tunay na ina ni Joe Reyes. Ang dahilan kung bakit ayaw niyang magpasuri ay takot siyang ilantad kung sino ang tunay na ina ni Joe Reyes. Ikaw, alam ko na, ikaw na babae. Wala ni isang salita mula sa iyong bibig ang totoo. Tara na. Sumama ka sa akin sa ospital. Hindi. Sinabi ko sa iyo, hindi ako yon. Ikaw mismo ang nakakita ng ID card ko. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Imposible. Talagang hindi namin pwedeng ipasuri si Sofia Lim. Ang pagkakakilanlan ng tunay na ina ni Joe Reyes ay hindi dapat malantad kailanman. Katrina Lee. Alam ko kung sino ang tunay na ina ni Joe Reyes. Ginang Reyes, Ginoong Reyes, kailangan ninyo akong tulungan. Paano ako magiging tunay na ina ni Daniel kahit ang pinakamabalasik na tabloid ay hindi makakagawa ng ganito kagulo? Katrina Lee, talagang naapi si Sofia. Noong ipinanganak si Daniel, 8 taong gulang pa lang siya. Paano siya magkakaroon ng anak? Gabriel, sabi mo lang alam mo kung sino ang tunay na ina ni Daniel. Katrina Lee. Si Daniel ay sarili kong anak. Siyempre alam ko kung sino ang kanyang ina. Ito mismo, ang sertipiko ng kapanganakan ni Daniel. Napakalinaw na nakasulat dito. Ang ina ni Daniel ay si Isabela de la Rosa. Namatay siya dahil sa komplikasyon.
noong ipinanganak siya. Ito. Katrina Lee, kung hindi mo pinaniniwalaan ako o ang kapatid ko, kahit man lang paniwalaan mo ang mga katotohanan, si Daniel ay sarili kong anak. Wala siyang kinalaman sa aking nakatatandang kapatid. Ang kanyang ina ay namatay sa panganganak noong siya ay isinilang. Maaaring ako ang nagkamali sa kanya? Katrina Lee, nalilito kayong lahat ni Maria Santos. Ito mismo ang kanyang paraan ng paghahasik ng gulo sa pamilya Reyes upang siya ay makinabang. Dahil sa kanya, ang aming pamilya ay nawalan ng 10 bilyong dolyar. Sa panahong ganito, hindi ba dapat tayo magkakasama? Maria Santos, paano mo ako nagawang lokohin? Gabriel, pasensya ka na at naapi ka dahil kay Daniel. Inako mo ang napakalaking responsibilidad para sa akin. Kapatid, pamilya tayo. Huwag tayong mag-usap na parang estranghero. Si Daniel ay anak mo, at siya rin ay sarili kong pamangkin. Ang pagpapalaki sa kanya ng maayos, natural lang yon. At saka, ang ina ni Daniel. Nawawala ka ba sa isip mo? Talaga bang balak mong ibunyag ang tunay na ina ni Daniel? Kung malaman ng mga maling tao, pareho tayong mapapahamak. Reyes, naiintindihan ko. Si Maria ay may sertipiko ng kapanganakan ni Daniel. Hindi natin siya pwedeng hayaan na ibunyag ang tunay na ina ni Daniel sa kanyang live stream. Kung hindi, ang pamilya Reyes ay tapos na. Reyes, mayroon akong ideya. Anong nangyayari? Nasira ba ang gear? Tingnan ko. Hindi ang gear ang problema. Lahat ng live streaming platform sa buong mundo ay nakablock. Ang pamilya Reyes ang gumawa nito. Ni-block nila lahat ng live streaming region sa buong mundo. Kung ganoon, ang live stream ngayong gabi ay wala na. Hindi. Mayroon pa ring isang lugar. Lahat ng live streaming platform sa buong mundo ay nakablock. Tama ba? Suriin muli. Siguraduhin na walang butas. Si Daniel ay anak ni Gabriel. Lahat ng sinasabi ni Maria ay kasinungalingan. Sulit ba talaga ang paggastos ng ganyan kalaki para patahimikin siya? Ang pamilya Reyes ay nasa mahirap na sitwasyon ngayon. Ang pagbawas sa pampublikong backlash ay mahalaga. Alas 8 na ngayon. Si Maria, malamang hindi na magli-live. Lahat ng live stream sa buong mundo ay nakablock. Walang paraan para makapag-broadcast siya. Maligayang pagbabalik, mga kaibigan, sa dating asawa na lihim na subasta live stream. Paano ito nangyayari? Ni-block ko lahat ng live stream sa planeta. Ito ay, nagbo-broadcast siya mula sa isang internasyonal na offshore server. Isang internasyonal na IP address, nagpapatakbo sa ilalim ng internasyonal na jurisdiction. Hindi ito kontrolado ng iisang bansa. Buisit. Paano natin nakalimutan ng lugar na ito? Maria, ang live stream ni Maria Santos ay umabot na sa 400 milyong manonood. Paano ito biglang sumikat ng ganyan? Hinarangan namin ang lahat ng pangunahing live stream platform ngayong gabi. Pinatay namin lahat, kaya siya na lang ang natitirang palabas ngayon. Ibig sabihin, naging personal stage niya ang gabing ito. Ang server load ng platform ay nasa 78%. Nagmamadali silang palawakin ang kapasidad sa backend. Tinatayang sabay na manonood ay lalampas sa 600 milyon. Host. Sino ang ina ng bunsong anak ng pamilya Reyes? Sino na ba yon? Naghihintay na kami, host. Hindi na makapaghintay sa malaking pagsisiwalat ngayon. Elena Reyes, salamat sa iyong maliit na pagkakamali. Ang aking live stream ay nakakuha ng mas maraming atensyon. Pagkatapos ng gabing ito, sisiguraduhin ko na ang buong pamilya Reyes ay ipapako sa haligi ng kahihiyan magpakailanman. Aba, Sandali lang mga kaibigan, ipapakita ko ang sagot ngayon na. Ang sikreto sa likod ng ina ng bunsong anak ng pamilya Reyes. Gabriel. Siya. Ano ba ang sinusubukan niyang gawin? Kalmado. Ang pamilya Reyes ay hindi basta-basta ibabagsak.
Tama. Si Daniel Reyes ay anak ng aming pangalawang tito. Sa ngayon, si Maria Santos lang ang nagpapakalat ng chismis. Ano ang kinakatakutan natin? Sige, tatawag ako sa internasyonal na pagpapatupad ng batas ngayon. Hindi. Talagang hindi namin pwedeng tawagan ang pulis. Bakit hindi natin pwedeng tawagan ang pulis? Si Daniel Reyes ay anak ng aming pangalawang tito. Maaaring may iba bang nangyayari dito? Hindi lang talaga natin pwedeng tawagan ang pulis. Iyon lang. Ricardo Reyes, kaya, ngayon naiintindihan ko na. Ang batang iyon, si Daniel Reyes. Siya ay sa iyo kasama si Sofia Lim, hindi ba? Nagsisinungaling ka sa amin. Paano naging posible? Bakit ako na naman? Hindi ako maaaring manganak kay Daniel Reyes. Ilang beses ko pa kailangan sabihin? 8 taong gulang pa lang ako noong ipinanganak si Daniel Reyes. Wala akong kinalaman sa kanya. Tama iyan, Katrina Lee. Si Daniel Reyes ay talagang hindi anak ni Sofia. Kung hindi siya sa kanya, bakit hindi natin pwedeng tawagan ang pulis? Hindi lang talaga natin pwedeng tawagan ang pulis. Patayin ang live stream na yan, ngayon. Walang sino man ang pwedeng patayin ito. Ngayon, malalaman ko kung kaninong anak talaga ang batang iyon. Host, tigilan mo kami sa pag-asar. Sabihin mo na lang, sino ang ina ng bunsong anak ng pamilya Reyes? Bago ko ibunyag ang sikretong ito, gusto kong magkwento ng isang maliit na istorya. Noong unang panahon, may isang mayaman at makapangyarihang pamilya. May 2 magkapatid na lalaki sa pamilya. Ang panganay na kapatid ay matatag at may kakayahan. Siya ang tagapagmana ng pamilya. Ang nakababatang kapatid ay maginoo at pinong-pino. Siya ay tahimik lamang. Nagkukwento ba siya? Ano ba ang meron? Ano bang ginagawa ng host? Ang panganay ay nagpakasal sa isang babae mula sa mabuting pamilya. Ito ay isang kasal ng kaginhawaan. Walang pagmamahal doon. Ang nakababata ay nagpakasal sa pag-ibig ng kanyang buhay. Sila ay lubos na nagmamahalan. Dalawang kapatid mula sa mayamang pamilya, isang mayamang pamilya sa Bayview, 2 anak lang. Ilang pamilya ba ang ganyan? Teka, ang pamilya Reyes, 2 kapatid sila, hindi ba? Ano bang gustong sabihin ni Maria Santos? Hindi ko maintindihan. Ngunit ang kalmadong iyon ay hindi nagtagal. Isang araw, ang panganay, habang lasing, di umano'y aksidente, pumasok sa silid ng kanyang nakababatang kapatid at ng asawa nito. Ikaw, baliw ka. Ikaw, tigilan mo ang pagsisinungaling. Siya ay ginahasa ang kanyang hipag at sinira niya ang ugnayan ng magkapatid. Ano ba ang narinig ko? Isang kapatid na lalaki ang gumahasa sa asawa ng kapatid? Aling mayamang pamilya iyan? Inchik ba ito? Anong kalokohan sinasabi mo? Baliw! Nag-livestream siya para lang ikwento ang mga boring na kwentong ito. Mamaya, nabuntis ang babaeng iyon at nanganak ng isang lalaki. Para itago ang iskandalong ito, ang kawawang nakababatang kapatid, kailangang tiisin ang kahihiyan sa katahimikan. Hindi lang sinisisi sa publiko para sa relasyon ng kanyang kapatid, kundi pati na rin. Tumulong sa kapatid na iyon alagaan ang bata. Isang pamilyang napakayaman, 2 magkapatid na lalaki. Si Maria Santos ba ang pinag-uusapan? Tama na. Ayaw ko nang marinig ito. Ang baliw na ito ay nagsasalita ng kalokohan. Ikaw, manahimik ka, manahimik ka, manahimik ka, manahimik ka. Sa tingin mo ba talaga? Ikaw? Elena Reyes, gagawin kong ikaw, ang mataas at makapangyarihang pamilya Reyes, sa harap ng daan-daang milyong tao, maghintay sa inyong paghuhusga sa walang katapusang pagdurusa na personal na maranasan. Maranasan ang kawalan ng pag-asa ng inyong mga daing sa langit at lupa na hindi sinasagot. Sigurado ako na ang matatalinong tao na narinig na ito, alam na ang sagot. Ang pangunahing tauhang babae ng kwentong ito ay Cruz, Andre, A. Andrea Cruz. Andrea Cruz. Kaya,
ang pinsan ni Elena Reyes ay talagang kanyang kapatid sa ama, sarili niyang kapatid, at ang kanyang nanay ay kasal sa sariling tito ni Elena Reyes. Sarili niyang tita. Ang tatay niya at ang kanyang tita ay nagkaroon ng anak na lalaki. Anong klaseng palabas itong pinapanood ko? Ang pamilya Reyes ay talagang kasuklam-suklam. Ang paghihiganti ni Santos ay parang kinukuha ang dignidad ng pamilya Reyes at niyayapakan ito. Iyon ay epiko. Elena Reyes, ang ikatlong item sa subasta. Ano sa tingin mo yan? Ricardo Reyes. Ricardo Reyes. Paano mo nagawa ang ganito, kababa? Paano mo to nagawa sa akin? Sinabi ko sa iyo, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Gusto mo ba talagang palalain ang mga bagay? Hindi pagkakaunawaan? Ikaw na walang hiyang asong babae. Papatayin kita. Huwag mo siyang hawakan. Gabriel Reyes, ikaw na duwag na walang bayag. Talaga bang nasisiyahan ka sa pagpapalaki ng anak ng ibang lalaki? Walang ginawa ang asawa ko. Ako ang nagkaroon ng relasyon. Si Daniel Reyes ay anak ko. Wala itong kinalaman sa asawa ko. Andrea, huwag mag-alala. Hindi ko hahayaan na sirain ng sinuman ang iyong reputasyon. Walang sinuman. Gabriel. Maria, si Gabriel Reyes ay humihiling na sumali sa livestream. Ano ang gusto niya? Maria, gusto kong bawiin mo agad ang paninirang puri laban sa aking asawa. Nabaliw na ba si Gabriel Reyes? Tingnan ninyong mabuti, mga kaibigan. Ito ang tunay na sertipiko ng kapanganakan ni Daniel Reyes. Maliwanag na nakasaad dito. Si Daniel Reyes at ako, ang tunay na mag-ama. Ako ang nandaya. Si Daniel Reyes at ang aking asawa ay walang dugong ugnayan. Si Gabriel Reyes ay mayroon palang isa pang sertipiko ng kapanganakan. Mabilis, mga kaibigan, tingnan. Mayroon pa itong selyo ng pinakamalaking ospital ng lungsod ng Liwanag. Kaya alin ang totoo? Anong nakakatawa? Ang hawak ko ay ang tunay na sertipiko ng kapanganakan. Hinihingi ko na, humingi ka agad ng tawad sa aking asawa. Linawin ang mga chismis na ito. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ginoong Reyes? Ikaw talaga ay isang bihirang romantikong tanga. Muntik na akong maawa sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, ang kwentong iyon tungkol sa dalawang magkapatid na mayayamang pamilya ay hindi pa tapos. Paano kung patuloy kang makinig? Wala ako sa mood para makinig sa iyong kalokohan. Gusto kong agad kang humingi ng tawad sa aking asawa at linisin ang mga chismis na ito. Ang kawawang nakababatang kapatid na lalaki mula sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya na isip na kung siya lang magdusa ng tahimik, mapoprotektahan niya ang reputasyon ng kanyang minamahal na asawa. Ngunit ang hindi niya alam ay na ang pamangkin na minahal niya ng mahigit 10 taon ay talagang produkto ng kanyang asawa at ng kanyang sariling kapatid na nagtaksil sa kanya. At ang hindi rin niya alam ay na siya ay niloko. Sa loob ng 18 taon. 18 taon. Itong si Gabriel Reyes ay talagang niloko ng kanyang sariling kapatid at asawa. Ibig sabihin si Ricardo Reyes noon ay hindi basta-basta napasok sa relasyong ito. 18 taon. Totoo ba ang sinabi niya? Hindi ganoon. Hindi ko ginawa. Lahat ng sinabi niya ay puro kasinungalingan. Huwag kang maniwala sa kanya. Tigilan mo ang pagsasalita ng kalokohan. Ikaw, babae, paano mo nagawa sirain ang pangalan ng pamilya Reyes? Idedemanda kita at sisirain ang reputasyon mo. Ginoong Ricardo Reyes, ang reputasyon ng isang tao ay talagang nasisira ngayon. Itong isa ay litrato mo at ni Andrea Cruz na lihim na nagkita sa isang hotel. Itong isa ay ikaw na kasama si Andrea Cruz sa prenatal checkup. At itong isa ay kayong dalawang nagbabakasyon sa ibang bansa. Kaya, 18 taon na ang nakalipas. Pinagtaksilan mo ako. Gabriel, hindi, talagang hindi ko ginawa. Ginoong Reyes, tungkol sa paternity test na iyon, alam mo nang husto kung totoo o hindi.
Napakausisa ko lang kung bakit, sa lahat ng mga taon na ito, si Andrea Cruz ay mas gugustuhin pang magdala ng anak ng ibang lalaki kaysa magkaroon ng anak sa iyo. Ang sagot ay malamang na ayaw niya. Ricardo Reyes, ikaw ay masamang tao. Lalakas ang loob mong hawakan ng babae ko, impyerno ka. Makinig kayo, si Andrea at ako ang tunay na nagmamahalan. Kung hindi dahil sa arranged marriage na iyon, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon kay Andrea. Ikaw, bruha ka. Lahat ito ay kasalanan mo. Papatayin kita. Si Sofia Lima. Kung hindi ako nagkakamali, si Andrea Cruz ang tiyahin mo, tama? Kaya alam mo na sa simula pa. Itinago mo ito sa akin, hindi ba? Ako, hindi ko ginusto na mangyari ito. Siya. Isang tiyahin na lagi kong hinahangaan. Napakabait at banal. Lumalabas na siya ay ng tatay ko. Kahit ang taong pinakamamahal ko ay nagsisinungaling sa akin sa lahat ng oras. Kayo ay hindi ka panipaniwala. Sa loob lang ng 2 araw, ibinagsak mo ang pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod ng Liwanag. Santos, ibang klase ka. Ang mundo ng pamilya Reyes ay gumuho. Kumusta? Ginoong Reyes, ang presyo ng stock ng Grupo Reyes ay bumagsak. Umabot na ito sa limit down. Noong una, kung hindi dahil kailangan ko gumamit ng mga resources ng pamilya Santos ng libre para itayo ang Grupo Reyes, isang babaeng tulad ni Maria Santos, hindi ko siya titingnan kahit isang beses. Nagpapanggap lang ako at naniwala siya sa akin. Nakakadiri. Elena Reyes, ang pinakamalaking pagmamalaki ng pamilya mo, ang pagkakaisa na ipinagmamalaki mo. Sinira ko lahat yan. Ngayon sabihin mo, sino ang mas kasuklam-suklam? Maria, ang live stream ngayong gabi ay lumampas sa 1.2 bilyong manonood. Ang iskandalo ng pamilya Reyes ay direktang pumalo sa numero 1 sa mga trending na paksa. Ang mga kaugnay na paksa ay pumalit sa nangungunang 20 pwesto. Binili na ni David Tan ang item sa subasta. Dahil sa abot ng pamilya Tan, ang iskandalo ng pamilya Reyes ay malapit ng kumalat sa buong mundo. Ang iskandalo ng pamilya ay mas mabilis kumalat kaysa sa anumang krimen ng korporasyon. Ang pagbagsak ng pamilya Reyes ay malapit na. Ngayon, magpatuloy tayo sa huling subasta. Breaking news. Kamakailan, ang Grupo Reyes na apektuhan ng iskandalo ng pamilya ay nakita ang stock nito na umabot sa limit down ng paulit-ulit na pumawi ng halos $100 bilyong sa halaga ng merkado. Tagapangulo Wang. Sa mga proyektong ito, ang aming Grupo Reyes ay namuhunan na ng $10 bilyong. At ngayon, gusto mo na lang kanselahin? Hindi ba sinasamantala mo lang ang sitwasyon natin? Ginoong Reyes, umaalis ang mga daga sa lumulubog na barko. Ang pondo ng Grupo Reyes ay naubos na. Hindi katatagal, kahit 1 linggo. Kami ay mga negosyante. Hindi kami babagsak kasama ng pamilya Reyes. Ginoong Reyes, lagdaan mo na lang. Ito ay pananakot. Ayon sa aming orihinal na kasunduan, kahit na kanselahin namin ang kontrata, dapat mong bayaran ng buo ang parusa sa Grupo Reyes. Ngayon, hindi ka nagbabayad kahit 1 sentimo. Walang paraan na pipirmahan ko ito. Pananakot? Ano kung ganoon? Ginoong Reyes, sa palagay mo ba, sa sitwasyong ito, na ang Grupo Reyes ay nasa huling hininga, may karapatan ka ba makipag-ayos sa amin? Ginoong Reyes, binaligtad na ang sitwasyon. Tandaan mo ito. Kayong mga Reyes ay ngayon, walang iba kundi mga asunggala. Siya. Tara na. Si Gabriel Reyes ay naghain ng diborsyo kay Andrea Cruz. Dinemanda rin niya si Ricardo Reyes na hinihingi ang paghahati ng mga ari-arian. Ang pamilya Reyes
ay tuluyan ng nawasak. Elena Reyes. Ang background ng pamilya na ipinagmamalaki mo, iyong kayamanan at iyong katayuan, ay mabilis na lumalayo sa iyo. Sa wakas ay nagsisimula ka ng matakot. Hey mga kaibigan. Ang host ninyo ay nasa bahay, nagbibigay sa inyo ng maliit na tour. Oo, ako ang nag-iisa na lumaban sa makapangyarihang Grupo Reyes mag-isa. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Sa wakas nakapasok sa livestream. Huli na ang lahat. Kung mas huli pa, ang pamilya Reyes ay mabubura na ng pamilya Santos. 2 livestream lang, at ibinagsak niya ang pinakamalaking dinastiya sa lungsod ng Liwanag. Si Sue ay literal na nagsisimula sa kanyang sariling kasiyasyang revenge drama. Ang lihim na subasta? Kasama ang dating asawa, may sequel ba? Handa na akong manood. Maria, ang iyong mga magulang ay nagpadala sa iyo ng regalo galing sa ibang bansa. Ang gwapo! Ang iyong mga magulang ay naglalakbay sa ibang bansa, nagsasaya sa kanilang buhay. Huwag mag-alala, hindi sila mahahanap ng mga Reyes. Host! Ang gwapong lalaking ito ba ang bago mong man? Ang init! Mas gwapo pa kay Elena Reyes. Simula nang iwan mo ang talunan na iyon, ang taste mo ay talagang umangat. Oh, hindi. Mali ang pagkakaintindi ninyo. Si Marco ay kaibigan ko noong bata. Hindi iyon ang iniisip ninyo. Magkaibigan kayo mula noong bata? Ibig sabihin kayo ay magkababata na magkasintahan? Mas perpekto para sa isa't isa? Kayo? Si Sofia Lim ay nag-post online, nagdistansya kay Elena Reyes at opisyal na inanunsyo ang kanilang breakup. Ang imperyo ng Reyes ay gumuho. Mukhang ang mga daga ay umaalis sa lumulubog na barko. Papasukin mo ako. Kailangan kong makita si Maria Santos. Gusto kong makita si Maria Santos. Maria. Maria, alam kong mali ang ginawa ko. Hindi dapat kita niloko o pinilit kang hiwalayan ako. Patawarin mo ako. Pakiusap? Di ba yung dating asawa yan? Paano siya nagpakita sa paligid ni Maria? Para sa akin, si Maria ay handang isuko ang mana ng buong pamilya Santos. Ang livestream ay walang iba kundi isang selosang eksena para lang makuha ang atensyon ko. Mahal pa rin niya ako. Kung mapapanalo ko lang siya pabalik, mapasabi niya na peke lang lahat, maililigtas ang Grupo Reyes mula sa bingit. Maria, talagang alam kong mali ang ginawa ko. Noong mawala ka lang ko napagtanto kung gaano kita kamahal. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Seryoso ako, Maria. Elena, hindi mo nga alam kung ano ang ibig sabihin ng mali? Natatakot ka lang. Takot ka na sisirain ko lahat ng meron ka, ang iyong kaluwalhatian at kayamanan at tuluyan kang mahulog sa bangin. Maria, kung mapapatawad mo lang ako at babalikan mo ako, hahampasin ko ang sarili kong mukha 100 beses kung gusto mo. Maniniwala ka ba? Ang pinakamayamang tao, hinahampas ang sarili niyang mukha? Maria, talagang alam kong mali ang ginawa ko. Kung mapapatawad mo lang ako, maaari tayong magpakasal muli. Lahat ng pag-aari ng pamilya Reyes, ibibigay ko lahat sa iyo. Ginoong Reyes, sa palagay mo ba talaga ang pamilya Reyes, sa kasalukuyang kalagayan, ay karapat-dapat pa bang pansinin ni Maria? Maria, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isa lang. Ibabalik ko ang pamilya Reyes sa dating kaluwalhatian. Sumusumpa ako na gagawin kitang ang pinakainainggitan na babae sa buong lungsod ng Liwanag, Maria. Elena, narinig mo na ba ang kasabihang ito? Alam mo ba ang sabi nila? Ang pagmamahal na huli ay mas mura pa sa dumi. Huwag mo nang tingnan ang basurang iyon. Umalis ka? Iyan ang ating Maria. Para sa ating kasal, wala kang konsiderasyon. Para sa ating kasal? Naaalala mo pa ba ang mga salitang sinabi mo sa akin? Maria, ako, si Elena Reyes, sumusumpa na sa buhay na ito, ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi kita kailanman ipagtataksil. Pakasalan mo ako, gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Ito ay mula noong manligaw ka ang iyong mga panata sa akin. Nakakahiya na bawat isa sa mga panatang iyon ay pawang kasinungalingan. Si Sofia ay bumalik na. Maghiwalay na tayo. Mula noong ibigay mo sa akin ang mga papeles ng diborsyo, ang iyong mga panata, hindi na ako maniniwala sa isa man sa mga iyon. Kailangan mo ba talaga akong pahirapan? Ito ay palaging isang kasal ng kaginhawaan.
Naibigay ko na sa iyo ang titulo ni Ginang Reyes. Bakit mo ako pinipigilan na hanapin ang aking tunay na pag-ibig? Noong mga panahong iyon, kung hindi ko kailangan gamitin ang mga yaman ng pamilya Santos ng libre upang tulungan ang Grupo Reyes na lumago, ang isang babaeng tulad ni Maria Santos ay hindi na sana ako tiningnan ng 2 beses. Pinagtatawanan ko lang siya. At naniwala talaga siya. Tunay na pag-ibig? Elena Reyes. Kaya sa wakas, inamin mo na pinakasalan mo lang ako para gamitin ako sa negosyo. Oh, inamin ko. Pinakasalan kita para gamitin ka. Ngunit kasalanan mo iyan dahil napakatanga mo na hindi mo nakita at nahulog ka pa rin sa akin. Ito ang unang beses na nakakita ako ng manloloko na kumilos ng napakamapagmatuwid. Wala kang hiya. Si Santos ay nagtiis ng sobra sa lahat ng mga taon na ito. Ang mga masasamang tao ay dapat mamatay. Maria Santos, ang pakasal sa iyo ay isang malaking pabor na sa iyo. Ngunit dahil sa purong selos, handa mong sirain ang buong pamilya Reyes para lang makapaghiganti. Hindi ba nasasaktan ang iyong konsensya? Elena Reyes. Umuibig ka kay Sofia Lim, hindi ba? Mahal ko siya. Hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Perpekto. Sige, tingnan mo ito. Nalinlang ako ni Elena Reyes, kaya napunta ako sa kanya. Biktima rin ako dito. Niloko ako ni Elena Reyes, kaya ako nakasama siya. Biktima rin ako, alam mo ba? Hindi ko siya minahal kahit 1 beses. Ginoong Reyes, anong meron sa mukha? Nagpanggap ka lang na napakadeboto. At hindi mo man lang makilala ang boses ng sarili mong babae? Pero sobrang nagmamahalan kami ni Sofia. Imposibleng sinabi iyon ni Sofia. Nakuha ko na ngayon. Kayong dalawa ay malamang na peke ito. Maria Santos. Hindi pa rin tapos doon, selos pa rin. Sinusubukang sirain ang tiwala ko kay Sofia. Kayo ay nakakaawa. Wang, dahil hindi ito paniniwalaan ni Ginoong Reyes, pakitaan mo siya ng malinaw. Kung paano ang kanyang minamahal, nagpahayag ng pag-ibig para sa kanya sa mga trending na paksa. Elena Reyes, siya ay walang iba kundi isang ganap na manloloko. Sa lahat ng mga taon na ito, ginagamit niya ako sa buong panahon. Ginagamit ang sarili niyang asawa, si Maria Santos. Sa isang banda, binigyan niya ako ng mga matatamis na salita, sinabing iiwan niya siya para sa akin. Sa kabilang banda, nakatingin siya sa yaman ng pamilya Santos at pinatagal siya. Siya ay isang baliw. Sa lahat ng mga taon na ito, sinusubukan kong lumaya. Tingnan mo ng mabuti. Ito ang pag-ibig na itinuring mong napakamahal. Ang iyong mahal na si Sofia Lim. Sa sandaling nagkaroon ng krisis ang pamilya Reyes, ang una niyang hakbang ay putulin ang lahat ng ugnayan sa iyo at sa pamilya Reyes upang ganap na humiwalay. Pagpapawalang sala sa sarili sa lahat ng paninisi. Imposible. Imposible. Hindi ito maaring totoo. Imposible. Imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Pagkalang yan. Elena Reyes. Ito pala ang tunay na pag-ibig, na iyong isasakripisyo ang lahat. Pinagtaksilan ng sarili mong damdamin. Iyan ang pinakamalaking paghihiganti laban sa iyo. Maria, ang mga kagamitan ay handa na. Bukas na ang huling araw ng iyong sapilitang panahon ng paghihiwalay kasama si Elena Reyes. Sa wakas, online na ang host. May malaking chismis ka ba para sa amin? Sa lahat, bukas ng 9:09 ng umaga, ay ang ating grandeng huling pagtatanghal. Magsasagawa ako ng live sa munisipyo na mag-ho-host ng grandeng huling subasta. Lahat. Bukas ng 9:00 ng eksakto, ang grandeng huling subasta. Nasa labas lang ako ng munisipyo, mag-ho-host ng grandeng huling subasta. Maria Santos, ano ba talaga ang gusto niya? Kailangan ba niyang talagang itulak ang pamilya Reyes sa gilid bago siya masiyahan?
Ang lupon ay pinag-uusapan na ang pagpapaalis sa atin. Hinihingi pa niya sa divorce papers na ibalik sa kanya ang lahat ng kita na ibinigay ng pamilya Santos sa atin. Itinutulak niya tayo diretsyong sa bangin. Dapat ba tayong umupo lang dito at maghintay na mamatay? Isang payo, umalis na walang dala. Kung makarinig man ako ng kahit bulong nito sa labas, isang salita na hindi dapat, sisiguraduhin kong ang kumpanya ng mga magulang mo mawawala sa ilog bayan bukas. Maria Santos, hanggat humihinga ako, hindi mo gagalawin ang pamilya Reyes. Hindi kita kailanman didiborsuhin. Galaw, 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 galaw. Mas mabilis. Kailangan namin ang pinakamagandang pwesto para i-stream ito. Ang leak ngayong araw ay sasabog sa buong mundo. Nandito na siya. Nandito na siya. Binibining Santos, ano ang malaking leak ngayon? Maaari mo bang bigyan kami ng kaunting teaser? Binibining Santos, kaya, anong chismis ang ibubunyag mo ngayon? Bigyan mo kami ng pahiwatig. Dinala mo ba ang bagong divorce papers? Maria Santos. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo na ang pamilya Reyes. Kung ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Pinipilit mo kaming lahat sa isang sulok. Maria, nagkamali ako. Nabulag ako. Hindi ko dapat pinalaki ng sobra si Elena. At hinayaan siyang magwala. Ako ay hindi dapat tumayo lang habang pinagmamasdan kang nagdurusa. Pakiusap, hanapin mo sa iyong puso na patawarin kami. Nakikiusap ako sa iyo. Nagkamali ako. Pasensya na talaga. Nagkamali ako. Pasensya na talaga. Anong dumi ang mayroon si Maria Santos sa pamilya Reyes? Napinilit niya ang dating pinakamayamang tao na lumuhod sa publiko ng ganito. Ang mga Reyes ay sobrang yabang dati. Kailan pa sila naging ganito kaawa-awa? Maria, nagkamali ako. Maria, alam ko sobra akong nagkamali. Nakikiusap akong patawarin mo ako. Ngayon ko lang napagtanto. Lahat ng masasama akong ginawa at kung gaano kita kamahal. Maria, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Babayaran ko ang pagkakamali ko, pangako. Lumayo ka? Huwag kang mangahas na hawakan ako ng marurumi mong kamay. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan ng marumi mong mga kamay. Lahat, maligayang pagdating sa huling sesyon ng dating asawa, lihim na subasta. Bago tayo magsimula, ipakita namin sa iyo ang isang bagay na kawili-wili. Tingnan mo! Ito ang pamilya Reyes, na dating napakayabang at hindi mahawakan sa mga elite ng lungsod ng liwanag. Ang buong pamilya ay talagang nakaluhod. Hindi ba ang mga Reyes ay napakayabang dati? Bakit ngayon sila ay parang mga asong gala? Bilisan mo at i-screen record ito. Ito ay mga iconic na eksena. Tingnan mo, ang buong pamilya Reyes na nakaluhod ay naging number 1 sa listahan ng trending. Sa loob lamang ng 10 maikling minuto, mga kaugnay na paksa ay umukupa sa nangungunang 10 pwesto sa listahan ng trending. Ito ay halos ang pinakamalakas na live stream ng taon. Maria, kahit anong parusa ang gusto mong gawin sa akin, wala akong pakialam, basta patawarin mo ako. Ibibigay ko pa ang aking buhay kung gusto mo. Huwag mong hawakan si Maria ng marumi mong mga kamay. Hindi mo ba ako narinig kanina? Elena Reyes, ang iyong walang kwentang buhay, hindi ko ito ginusto. Ngayon, tara na sa usapin. Ang huling item sa subasta ay ang pinakamalaking lihim ng pamilya Reyes. Ang panimulang bid ay ang buong pamilya Reyes. Panimulang alok. Ang buong pamilya Reyes. Teka, tama ba ang narinig ko? Sabi niya, ang sikreto niya ay katumbas ng buong pamilya Reyes. Kahit na malas ang pamilya Reyes ngayon, malakas pa rin sila. Anong klaseng sikreto kaya ang meron siya na kayang ganap na sirain ang pamilya Reyes? Binibining Santos, nakikiusap ako sa iyo. Yuyuko ako sa iyo. Pakiusap, bigyan mo ng pag-asa ang aking pamilya Reyes. Binibining Santos, nakikiusap ako. Aking mahal na manugang na babae. Yuyuko rin ako sa iyo. Pakiusap, maawa ka sa amin. Hindi. Hindi. Maria Santos, nakikiusap ako. Nakikiusap ako. Huwag mo akong sirain.
Hayaan mo akong umalis. Hindi mo ako kayang sirain. Hindi mo kayang sirain ang ating kinabukasan. Huwag kang mangahas na hawakan siya. Umalis ka. Ginoong Reyes, alamin mo ang iyong lugar. Tapos na si Maria sa'yo. Huwag kang umasta na parang kawawang ligaw at mandidiri lang siya sa'yo. Maria Santos, hindi mo ito magagawa. Ang pamilya Reyes at Santos ay may kasunduan ng mga ninuno. Kahit maging magkaaway tayo, hindi natin dapat lubusang sirain ang isa't isa. Dapat mong respetuhin ang kasunduang ito. Tama? Eksakto. Noong unang pumasok sa negosyo ang pamilya Santos at Reyes, nilagdaan nila ang kasunduang ito. Hindi mo kayang saktan ang aking pamilya Reyes. Aking asawa, bilisan mo, dalhin ang kasunduan dito. Ipakita sa lahat. Maria Santos, tingnan mong mabuti. Ito ay patakaran na iniwan ng iyong mga ninuno. Kung lalabagin mo ito, magiging suwail kang inapo. Hindi mo kayang panagutan ang akusasyong iyan. May ganito palang alas ang pamilya Reyes? Ibig sabihin ba hindi maaaring ihayag ni Santos ang pinakamalaking sikreto ng pamilya Reyes? Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi natin pwedeng hayaang labagin ni Santos ang kanyang mga ninuno, di ba? Nakakainis ito. Elena Reyes, sa tingin mo ba talaga na ang isang pirasong papel ay makakapigil sa akin? Elena Reyes, sa tingin mo ba ay isang pirasong papel makapipigil sa akin? Nawala na siya sa katinuan. Baliw ka? Maria Santos, paano mong nilalabag ang mga patakaran ng ating mga ninuno? Mapunta ka sa impyerno. Todo si Maria! Wala na siyang pakialam sa mga ninuno natin. Na-activate ni Maria ang modo ng pagwawala. Hindi ba sobra naman si Binibining Santos? Ang ibig kong sabihin, kahit na ano, hindi mo pwedeng labagin ang mga ninuno mo. Sobra namang mayabang, di ba? Di ba? Oo. Sa totoo lang, si Ginoong Reyes ay nagkaroon lang ng relasyon at nagsisisi na siya ngayon ng totoo. Hindi naman kailangan maging ganyan kawalang awa, di ba? Maria Santos, sisiraan mo ang kasunduan ng mga ninuno natin para lang makaganti sa akin? Malamig ba talaga ang puso mo? Elena Reyes, ikaw ay dati kong asawa lang at ang pagkakita ko sa iyo ay nasusuka ako. Kaya natural lang na maging malupit ako, di ba? Tungkol naman sa mga patakarang iyon ng mga ninuno, kailan ko sinabing lalabagin ko sila? Unawain mo ito. Ang pamilya Santos ay gumawa ng kasunduan sa pamilya Reyes, hindi sa iyo. Maria Santos, ako ang tagapagmana ng pamilya Reyes at ang pinakarespetadong tao sa pamilya Reyes. Siyempre, naaangkop sa akin ang kasunduan. Ano ba ang kalokohang sinasabi mo? Dahil lang tagapagmana ka ng pamilya Reyes, ibig sabihin ba'y kumakatawan ka sa buong pamilya? Lahat, tingnan ninyong mabuti. Ito ang patunay ng tunay na pagkakakilanlan ni Elena Reyes. Ngayon, malalaman ng lahat kung sino talaga si Elena Reyes. Maria Santos, anong kalokohan ang sinasabi mo? Elena Reyes ay ang lehitimong tagapagmana ng pamilya Reyes. Imposibleng peke ang kanyang pagkatao. Gusto mo lang sirain ang anak ko. Nagkakalat ba ako ng kalokohan? Ang ulat na ito ang magbibigay ng sagot sa lahat. Ayon sa ulat ng DNA na ito, si Ricardo Reyes ay hindi kasama bilang biolohikal na ama ni Elena Reyes. Dito, sabay-sabay nating tingnan. Ang ibig sabihin ng hindi kasama bilang biolohikal na ama ay si Elena Reyes ay hindi anak ni Ricardo Reyes. Kaya ang tagapagmana ng pamilya Reyes ay talagang isang bata na walang kahit anong dugo ng Reyes. Ang pamilya Reyes ay magiging katatawanan ng buong mundo. Anong malaking chismis ito? Niloloko ba ako ng aking mga mata? Boss, bilisan mo, tingnan ang mga trending na paksa. Ikaw. Elena Reyes?
Hindi ka man lang kasing husay ng batang iyon. Hindi ka man lang isang tunay na Reyes. Ang angkan na labis mong ipinagmamalaki, lahat ng pinagbatayan mo sa iyong buhay, ay hindi talaga sa iyo mula pa sa simula. Imposible. Imposible. Talagang imposible iyan. Ito ay dapat peke. Lahat peke. Dapat peke lang ito. Imposibleng totoo ito. Puro kasinungalingan ito. Maria Santos, nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Dapat lang. Dahil ayaw mong tanggapin ang kapatawaran ko. Kaya ginawa mo ang lahat ng ito, di ba? Elena Reyes? Talaga bang akala mo nagsisinungaling ako? Tingnan mo ang nanay mo. Iyon ang nagsasabi sa iyo ng lahat. Hindi ganoon. Hindi totoo iyan. Ikaw na masamang babae. Pinagawa mo ako. Nakunin ang batang ito at palakihin siya bilang sarili kong anak sa loob ng 20 taon. Ikaw. Napakasama mo. Ricardo Reyes, lahat ng ito ay kasalanan mo. Hindi mo ako pinahalagahan, noon pa man, iniwan mo akong mag-isa sa bahay na iyon, nakakaramdam ng lungkot at pagpapabaya. Kaya ako bumalik sa dati kong kasintahan. Ikaw ang nagtulak sa akin sa ganito. Ikaw. Wala kang karapatang husgahan ako. At least hindi ako ng babae. Ikaw at ang iyong. Nagkaroon kayo ng anak na magkasama. Ricardo Reyes, lahat ng ito, ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Dapat kang mamatay para dito. Sabihin mo sa akin. Ang dalawang ito, bawat isa ay may anak sa ibang tao. Pantay sila. Walang gustong matalo. Kung tatanungin mo ako, si Ginang Reyes ay isang hakbang pa rin ang una. Ang ginawa niya ay isang tunay na palit. Tingnan ang mga trending na paksa. Ang pamilya Reyes ay nagpahayag na walang sinumang tagalabas ang magmamana ng kanilang yaman. Ngayon sinimulan na nilang i-audit ang mga libro ng kumpanya. Si Elena Reyes ay tinanggal mula sa lupo ng Grupo Reyes. Si Gabriel Reyes ay mabilis na pumalit. In-freeze niya ang lahat ng pondo ng pamilya Reyes. Sino ang mag-aakala ang dating hindi matitinag na pamilya Reyes ay tuluyang guguho ganito? Wala na ang lahat. Wala na akong natitira. Maria, handa na ang sertipiko ng diborsyo. Elena Reyes, isang buwan ang nakalipas. Binantaan mo akong iiwan akong wala para pilitin akong makipagdiborsyo. Maria Santos. Mas mabuting maging matalino ka sa bagay na ito. Umalis nang wala. Ngayon, ako ang naglantad sa iyo bilang peking tagapagmana. Siningil ko ang utang. Sa kasal na ito, ang hindi kailanman naging sapat ay palagi kang ikaw. Pagkatapos nito, wala kang magiging anuman. Babalik ka sa iyong nararapat. Malamang ay magtatagal ka bago masanay sa iyong bagong papel. Sa pagkakataong ito, tapos na ito ng tuluyan. Kailangan mo ng oras para masanay sa bagong role mo. Sa pagkakataong ito, tapos na ito ng tuluyan. Bitawan mo ako. Lumabas ka. Nanay? Ayos ka lang ba? Elena Reyes, dalhin mo ang babaeng ito at lumayas kayo sa impluensya ng pamilya Reyes ng tuluyan. Sa natitira mong buhay, kung maglakas loob kang tumapak muli sa tahanan ng pamilya Reyes, huwag mo akong sisihin sa mga mangyayari. Gabriel Reyes, isa ka lang walang kwentang lalaking lasing sa kapangyarihan. Wala kang karapatang palayasin ako. Gusto kong makita si Ricardo Reyes.
Pakisuyo bang banggitin mo pa ang kapatid ko? Katrina Lee, huwag mong kalimutan. Ikaw ang nandaya sa kanya. Pinamukha mo sa kanya na ang tagapagmana na pinalaki niya ng mahigit 20 taon, ang sarili niyang kahalili, ay talagang anak mo sa ibang lalaki. Iyan ang naglagay sa kapatid ko sa isang vegetative state. Ang pamilya Reyes ay nagpatawad sa buhay mo at ang anak mo. Isipin mong sapat na iyong awa. Ngayon, lumabas ka. Nanay, huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanya. Umalis na tayo. Hindi ba iyon ang dating ginintuang anak ng pamilya Reyes? Anong gininto ang anak? Siya ang bastardo ng isang babaeng nanggagala. Narinig ko na ang pamilya Reyes ay pinalayas siya ng wala man lang anuman. Diyos ko, seryoso. Kasalanan lahat ni Maria Santos. Siya ay isang malas. Nararapat siyang mamatay ng kakilakilabot na kamatayan. Maria Santos, mali ako noon. Nararapat sa akin ang bawat parusang natanggap ko. Pero ikaw, sa buhay, akin ka. Sa kamatayan, akin ka pa rin. Hinding-hindi ka makakawala sa akin. Babangon ako at gagawin kang Ginang Reyes muli. Uy, mga kaibigan! Ito na ang huling livestream sa seryeng ito. Mula ngayon, ililipat ko ang aking focus sa aking karera. Maria, alis ka sa amin. Mamimiss ka namin, Maria. Huwag kayong malungkot, mga kaibigan. Sa mga susunod na panahon, gagamitin ko ang $370 milyong mula sa auction na ito upang itatag ang pundasyon ng kalasag, upang tulungan ang lahat ng kababaihan na nakulong sa masasamang kasal sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng tulong legal. Kaya ang perang ito ay maaaring maging pananggalang para sa lahat ng babaeng may asawa. $370 milyong. Ibibigay niya lahat ng hindi man lang kumukurap. Bawat huling sentimo. Ang pananaw ni Maria ay nasa ibang antas. Mula sa isang tagapaghiganti ng sirang kasal, hanggang sa isang tagapagtanggol ng katarungan para sa lahat. Sino ba naman ang hindi magmamahal sa babaeng ganyan? Isang taong kasing galing ni Maria ay talagang nag-aksaya ng oras sa isang gunggong na tulad ni Elena Reyes dati. Nakakainis lang. Tapos na ang kabanata ng buhay ko. Mula ngayon, kailangan mong bukas ang iyong mga mata. Huwag maloko. Medyo curious ako. Maria, may nakakuha na ba ng atensyon mo? May kilala akong magagaling na lalaki. Oo, eksakto. Maria, hindi ka basta-basta pwedeng sumumpa na hindi ka na magkakalalaki dahil sa isang lalaki lang. Ngayon na ang oras para humanap ng mabuting lalaki at pahalagahan ang sarili mo. Maria, tingnan mo ang kapatid kong lalaki. Atleta sa kolehiyo, may 8-pack abs, at maraming stamina. Hindi ba't pinag-uusapan lang natin ang foundation? Paano tayo napunta sa pagpapamatch? Ano ang tinitingnan mo? Hindi ba't pinag-uusapan natin ang foundation? Bakit biglang naging parang matchmaking ito? Ano ang tinitingnan mo? Wala. May amoy na masarap. Oras na ba kumain? Marco, nakaayos na ang lahat. Balak mo pa bang bumalik sa ibang bansa para maging propesor sa universidad? So tapos mo na akong gamitin bilang estratista mo. At ngayon itatapon mo na lang ako? O ito ba? Naghahanda ka para sa bagong date. At nakaharang lang ako. Well, Marco, matapang ka talagang manukso sa akin. Naghahanap ka ng palo. Balak kong manatili para tulungan kang itayo muli ang negosyo ng pamilya mo. Alam mo, simula pa noong bata tayo, gusto lang kitang sundan. Kahit saan ka pumunta, sasama ako. Ikaw, talaga bang mananatili ka? Siyempre,
Paano kung patuloy kang ginugulo ni Elena? Sino ang magiging estratista mo? Maria, ang pinakamalaking pagsisisi ko ay, ang isiping kung napangasawa mo ang taong minamahal mo, makakatagpo ka ng kaligayahan. Sa pagkakataong ito, ayoko nang maging ostrich pa. Maria, ang pinaka-pinagsisisihan ko ay ang paniniwala na kapag pinakasalan mo ang mahal mo, magiging masaya ka. Sa pagkakataong ito, tapos na akong magpaka-ostrich. Ang kilalang Binibining Santos, ikinagagalak kong sa wakas ay makilala ka. David, sobrang bait mo. Mangyaring, umupo ka. David, diretsahin na natin. Narito ako ngayon para mag-alok ng pakikipagtulungan, para magkaisa at ibagsak ang Grupo Reyes. David, mayroon akong sa Grupo Reyes na pinagbabatayang datos para sa lahat ng pangunahing proyekto nito at listahan ng mga kliyente. Kung handa kang makipagtulungan, maibibigay ko sa iyo ang mga ito ng libre. Binibining Santos, talagang diretsahan ka. Pero may isa akong bagay na gusto kong malaman. Si Elena Reyes ay pinalayas sa pamilya Reyes noon pa. Bakit ka ba determinado na targetin ang Grupo Reyes nang walang tigil? Kung wala siya bilang hadlang, ang Korporasyon Santos at ang Grupo Reyes ay maaaring magpatuloy ng mababaw na pakikipagtulungan. Hindi naman masamang deal. Hindi na kailangan makipagdigma, di ba? David, Pila, luma na ang iyong impormasyon. Kahit na si Elena Reyes ay hindi kadugo ng pamilya Reyes, siya ang pinakamahusay na kahalili ng Grupo Reyes na sinanay sa lahat ng mga tao na ito. Upang iligtas ang Grupo Reyes, ang pamilya Reyes ay ibinalik na si Elena Reyes. David, sa tingin ko, hindi mo gugustuhin ang iyong kaaway. Ay muling bumalik, di ba? David, sa tingin ko, hindi mo gusto ang iyong kaaway na gumapang pabalik din. Naiintindihan ko. Binibining Santos, ibang-iba ka talaga. Hinahabol ang dating asawa na nagtaksil sa iyo, balak mo bang? Walang iwanang bakas ng inyong ugnayan? Nang malaman kong ginamit niya ang pagmamahal ko bilang bargaining chip upang kontrolin ang Korporasyon Santos at tinuring akong kapalit ng dati niyang syota, si Elena at ako, tapos na bilang magkasintahan. Tawagin mo akong petty o tawagin mo akong mapaghiganti. Ipapaintindi ko kay Elena na ang tagapagmana ng pamilya Santos ay hindi siyang nakakulong na kanaryo. Sa kabaligtaran, aalisin ko ang piraso ng laman na nagdudulot sa kanya ng pinakamatinding sakit. David, hindi ito tungkol sa pera. Gusto ko ang Grupo Reyes mabura sa mapa ng lungsod ng liwanag. Kung handa kang makipagtulungan sa akin, ang pamilya Santos ay masaya na. Tulungan kang makakuha ng iyong pwesto bilang pinakamayamang tao. Binibining Santos, ikaw ang uri ng kaibigan na gusto kong nasa tabi ko. David, masaya ang pakikipagnegosyo. Masaya ang pakikipagnegosyo. Hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito, si David ay sasang-ayon ng napakadali sa ating partnership. Marco, napansin ko na simula nang bumalik ka sa bansa, umiikot na ang aking swerte. Sandali lang sa mga papuri. Namumula ang mukha mo sa lamig. Uuwiin muna kita. Huwag mong hawakan ang aking asawa. Huwag mong hawakan ang aking asawa. Elena Reyes, nawalan ka ba ng bait?
Sino ang asawa mo? Mula nung una kang lumitaw sa tabi ni Maria, alam kong may masama kang balak. Si Maria, ang asawa ko. Mula ngayon, lumayo ka sa kanya. Elena Reyes, baliw ka ba? Hiwalay na tayo. Kung sino ang makita ko ay wala kang pakialam. Marco, tara na. Maria, gusto mo ba akong inisin? Bitawan mo ako. Ayaw kang makita ni Maria. Hindi mo ba nakikita? Ito ay sa pagitan ko at ng aking asawa. Wala kang karapatang makialam. At saka, Maria, hindi mo siya pwedeng tawagin ng ganoon. Ginoong Reyes, payuhan kita. Kung ganyan kahina ang memorya mo, dapat mong ipacheck ang ulo mo. Kailangan ko bang ipaalala sa'yo? Si Maria ay ang dating asawa. Ulitin mo yan? Elena Reyes, ano bang problema mo? Kung saktan mo si Marco, pagsisisihan mo. Maria, ipinagtatanggol mo ang ibang lalaki sa harap ko. Nagbago na ba talaga ang puso mo? Nahulog ka na ba sa kanya? Ginoong Reyes, tigilan mo na ang pagpapakamaalalahanin. Ang kaawa-awang pagkilos mo ay nakakasuka sa kanya. Maria Santos, dati ako lang ang mahal mo. Ngayon nagtatago ka sa likod ng ibang lalaki. Naiintindihan ko na ngayon. Kayo dalawa. Noong kasal pa tayo, magkasama na kayo, hindi ba? Maria Santos, dati ako lang ang nasa isip mo. At ngayon, nagtatago ka sa likod ng ibang lalaki? Ngayon naiintindihan ko na. Kayo dalawa, habang kasal pa tayo, nagkakasala ka na, di ba? Elena Reyes, kung may tapang ka, ulitin mo ang sinabi mo ng isang beses pa. Pasensya na, Maria. Mali ang sinabi ko. Totoong mali ang sinabi mo. Elena Reyes, akala ko dati kahit papaano ay disente kang tao. Pero ngayon nakikita ko, masamang tao ka lang. Hindi totoo yan. Hindi, Maria, hindi totoo. Maria, alam kong marami akong nagawang pagkakamali dati, pero nagdusa na ako ng parusang nararapat sa akin. Maria, pwede bang magkapatawaran na lang tayo? Magtiwala ka na lang muli sa akin. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Pakiusap, pakasalan mo ako muli. Elena Reyes, nagdusa ka dahil gusto mo yon. Wala akong interes na patawarin ng isang tao na, sa ating anibersaryo, pinilit akong makipaghiwalay at natulog sa ibang babae. Kunin mo ang singsing mo at lumayas ka na sa aking paningin. Maria Santos, nasabi ko na sa iyo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako sa iyo, pangako. Ano pa ba ang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? At ito, ang tinatawag mong pag-ibig? Hindi mo ako mahal. Hindi mo lang matanggap na matalo ka sa akin. Gusto mo akong pilitin na pakasalan ka muli para lang patunayan na nasakop mo ako, para bigyang kasiyahan ang baluktot at mapagkontrol mong puso. Elena Reyes, aminin mo na. Puro ka pagkukunwari. Ang tanging tao na mahal mo ay ang sarili mo. Maria Santos, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Nakaluhod ako dito. Elena Reyes, lumabas ka. Maria Santos. Kung tatanggihan mo ako, magpapakamatay ako dito sa harap mo. Kung hindi ka pumayag, magpapakamatay ako sa harap mo. Elena, nawala ka ba sa iyong katinoan? Anong gusto mo? Gusto kong sumagot ka ng oo. Pakasalan mo ako muli. Wala kang pagkakataon. Huwag mo na ring pangarapin. Kung tumanggi ka, itatapos ko ang buhay ko dito. Ngayon din. Ikaw. Maria, alam kong nagmamalasakit ka pa. Sa totoo lang, nagsaliksik na ako. Alam mo kung sino ako sa lahat ng oras na ito, hindi ba? Iyon ay nagpapatunay na mahal mo pa ako. Maria. Elena, paalalahanan kita. Ikaw mismo ang umamin na pinakasalan mo ako upang sakupin ang Korporasyon Santos. At ikaw sa ating anibersaryo, nagdala ka ng ibang babae sa harap ko. Pinilit mo akong makipaghiwalay at umalis nang wala para makasama mo ang iba. Hindi mo seryosong iniisip na pagkatapos ng lahat ng masasamang bagay na ginawa mo,
Magmamalasakit pa ako sa iyo? Elena, ang buhay mo? Wala iyon sa akin. At sasabihin ko pa sa iyo ang isa pa. Lilipulin ko ang Grupo Reyes. Ako ay hindi magpapakita ng awa sa iyo. Sige lang. Tatay, nanay, aking mahal na anak. Halika, hayaan mong yakapin kita ng mahigpit. Tatay, nanay. Bumalik kayo. Bakit hindi ninyo ako sinabihan? Ikaw pa ang nagsasabi. Kung hindi namin narinig ng hindi sinasadya, hindi namin malalaman na umuwi ka at gumagawa ng isang mapanganib na bagay. Oo, Maria, ang tapang mo naman. Talaga namang nilabanan mo ang Grupo Reyes ng mag-isa. At? Sinaktan ka ba nila? Aba, siya na. Nanay, tatay. Ayos lang ako. Tsaka, hiwalay na kami ni Elena Reyes. Kung alam ko lang na magtatangka ang pamilya Reyes na tratuhin ka ng ganito, noon, hindi sana ako papayag na pakasalan mo ang gulo na iyon, Maria. Kasalanan namin, hindi ka namin naprotektahan. Tatay, nanay, kalimutan na natin yan. Bukod doon, si Marco de la Cruz ang tumutulong sa akin. Hintayin mo lang, ang Grupo Reyes ay makakakuha ng nararapat sa kanila. Sir, ma'am, Maria, binilhan ka ni na tatay at nanay ng maraming pasalubong mula sa ibang bansa. Nasa kwarto mo lahat. Bakit hindi mo tingnan? Talaga? Titingnan ko na agad. Marco, kumusta na kayo ni Maria? Hoy, Marco. So, kamusta kayo ni Maria? Oh, sige na nga. Sigilan mo na. Pinanood ka naming lumaki. Alam na namin dati pa na may gusto ka sa aming si Maria. Noong araw, si tita mo at ako ay umaasa na pakasalan mo si Maria. Ngunit pagkatapos, ay nahulog siya kay Elena Reyes. Ngayong bumalik na siya sa single, kailangan mong kumilos. Sir, Ginang, salamat sa inyong pagsang-ayon. Pero kasi simula lang niyang hiwalayan, napaka-vulnerable niya ngayon. Ayokong samantalahin iyon. Basta handa na siya. Okay lang sa akin na maghintay ng ilang taon. Ang batang iyon na makulit. Lahat ng maganda sa kanya, masyado lang siyang tapat. Naghihintay siya mula pa sa sinapupunan mahigit 20 taon. Seryoso? At naghihintay pa rin siya? Talagang hindi. Hindi na natin pwedeng pabayaan ito. Kung hahayaan natin ito, paano kung sina Maria at Elena Reyes muling mag-alab ang dati nilang pag-ibig? Eksakto? Halika dito. Anong klaseng masamang ideya yan? Walang paraan. Anong ibig mong sabihin? Hindi? Ayaw mo ba na maging masaya ang ating anak na babae? Sige, ayos lang. Anong ginagawa mo rito? Ang iyong mga magulang ay nagpabili sa akin ng prutas para sa iyo. Kasalanan ko. Ang aking pamilya ay medyo kakaiba. Hihingi ako ng tawad sa kanilang ngalan. Ayos lang. Ang mga magulang mo ay may mabuting intensyon. Wala silang masamang intensyon. Naku, nakakailang. Bakit ba sobrang nakakailang?
Magkasama tayong naligo sa batya noong bata pa tayo, alang-alang sa langit, ang mag-share lang ng kwarto. Ay hindi na bago sa atin. Kaya bakit ngayon sobrang nakakailang? Paano ko hindi napansin na si Marco de la Cruz ay ganito kagwapo? Baka nababaliw na ako. Magkaroon ng mga ganitong pag-iisip tungkol kay Marco de la Cruz? Kailangan kong magsaboy ng tubig sa mukha at linawin ang isip ko. Hoy, bakit hindi ka matulog sa kama? Halika, matulog ka sa kama. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ang ibig kong sabihin, kung pagod ka, pwede mong gamitin ang kalahati ng kama. Bukod, dati tayong magkasamang natutulog noong mga bata pa tayo. Sumusumpa ako na hindi iyon ang ibig kong sabihin. Maria. Hindi ako mag-iisip kung may iba kang intensyon. Kung posible, mas gugustuhin ko na tayo ay maging tunay na pamilya. Wow, masyado yata tayong mabilis. Ano iniisip mo? May lipstick ka sa bibig mo. Pinapahid ko lang ito para sa iyo. Maria, ang makita kang masaya ay nangangahulugan ng lahat sa akin. Huwag kang magmadali sa pagdesisyon. Hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Paano ko hindi napansin noon na ang lalaking ito ang galing magsalita? Hey, mukhang hindi ako makakatulog ngayong gabi. Tiningnan ko ang pakikipagtulungan sa negosyo tan. Ang ilan ay nasa ilalim ng aking eksperto. Hayaan mo akong ipaliwanag ito sa iyo. Oh, Professor de la Cruz. Kamakailan, ang Grupo Reyes sa ilalim ng pinagsamang pag-atake mula sa Negosyo Tan at Korporasyon Santos ay nag-file ng pagkalugi at restructuring noong ika-gisising ng Marso. Kaya, ang dating makapangyarihang, siglong-gulang na higante ng mundo ng negosyo ay opisyal naging kasaysayan. Ito ay ulat ng istasyong ito. Ang Korporasyon Santos ay naging publiko ngayon. Si Maria Santos, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Santos, ay pumalit bilang tagapangulo, naging pinakabagong bituin sa mundo ng negosyo. Maria Santos, wala kang puso. Hindi mo pinahalagahan ang bigkis na ating ibinahagi bilang mag-asawa. Mapupunta ka sa impyerno dahil dito? Mahal? Bumalik ka. Maligayang anibersaryo ng kasal. Kumusta? Ginoong ko, ang bahay mo ay na-foreclose. Kailangan mong umalis sa lugar. Kailangan naming makipagtulungan ka sa mga susunod na pamamaraan. Pinalalayas mo ako?
Sabihin kay Maria Santos na puntahan ako. Ikaw? Nasaan siya? Nasaan si Maria Santos? Ginoong Reyes, ang walang hiya mong pag-iistambay dito ay seryosong naaapektuhan si Maria, kaya hinihiling namin na umalis ka. Ngayon din. Makinig ka, ang bahay na ito. Binili namin ni Maria ang lugar na ito ng magkasama. Sino ka para sabihin sa akin kung ano ang gagawin? Nasaan si Maria Santos? Sabihin mo sa kanya na bumaba dito at makita ako. Ngayon din, may hindi pa tapos na usapan tayo. Kailangan kong linawin ang mga bagay sa kanya ng harapan. Ano pa ang dapat linawin? Na hindi ka nandaya? O na hindi mo siya pinabayaan ng 3 taon? Ginagawa siyang parang palamuti? O paano ito? Na sa anibersaryo ng inyong kasal, pinalayas mo siya nang wala man lang dala? Ginoong Reyes, tigilan mo na ang pagloloko sa sarili mo. Unawain mo ito. Ikaw ay isang masamang tao. Tapos, nagpapanggap kang isang nagbagong tao at isang Ginoo. Pero ang kabulukang nasa loob mo ay hindi kailanman mababago. Si Maria ay hindi darating para makita ka. At hindi ko siya hahayaang makita ka kailanman. Sa natitirang buhay mo, huwag na itong isipin. That EV. Sino ka ba sa tingin mo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magdesisyon para kay Maria Santos? Hindi ka niya mamahalin kailanman. Ano man ang mangyari sa pagitan namin ni Maria ay wala kang pakialam. Hayaan mong linawin ko ito. Kung patuloy kang mag-i-standby dito, aalisin ka namin sa pamamagitan ng puwersa. Iyan ay hindi isang kahilingan. At saka, si Maria ay sumasang-ayon. Tagapangulo, may tao sa labas na nagpipilit makita ka. Hindi namin siya mapigilan. Tagapangulong Santos, may tao sa labas na gustong makipagkita sa iyo. Hindi na namin siya mapipigilan. Bitawan mo ako. Kailangan kong makita si Maria Santos. Binibining Santos. Nakikiusap ako. Pakiusap. Kailangan mo akong tulungan. Iyon lang. Sofia Lim, ano na naman? Binibining Santos. Alam ko, mali ako dati. Hindi ako dapat nakinig kay Elena Reyes at ginawa ang mga bagay na iyon para saktan ka. Pero, niloko rin niya ako. Biktima rin ako. Nitong mga nakaraang araw, ay talagang mahirap para sa akin. Kinansela ang mga endorsement, nawala ang mga papel, pati nga ang ahensya ko ay iniwan na ako. Kinakain ako ng pagsisisi araw-araw. Kung hindi ko lang nakilala si Elena Reyes, kung hindi ko lang ginawa, yaong mga walang kabuluhang bagay para saktan ka, baka hindi ako napunta sa ganitong sitwasyon. Binibining Santos, narinig ko. Malapit ka kay Ginoong Tan. Maari mo ba akong ipakilala? Kailangan ko talaga ng pagkakataon. Kung matutulungan mo lang ako, makabalik sa industriya. Gagawin ko ang lahat, ano man ang hilingin mo. Ikaw at David ay malapit, diba? Pwede mo ba akong ipakilala sa kanya? Desperado ako sa pagkakataon. Kung pwede mo lang akong muling makatayo sa industriya ng aliwan, gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Ay, Sofia, sandali lang. Tingnan mo ang mga ito. Ang unang screenshot. Hinikayat mo si Elena na iwan akong wala sa diborsyo. Ang pangalawang screenshot. Ikaw ang nagsabi kay Elena. Natakutin ako gamit ang aking pamilya. Pangatlo. At narito ka, sinasabi kay Elena na itago ang mga ari-arian ng kasal. Mga screenshot na tulad nito. Marami pa akong iba. Gusto mong makita lahat? Ako. Sofia, kaya ito ang tawag mo na naloko ka ni Elena? Ito ang iyong pag-aasta na biktima? Hindi. Hindi yun ang nangyari. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan.
Hindi ko sinasadya ang mga yon. Si Elena lahat yon. Pinilit niya ako. Kung hindi ko ginawa, siniraan niya ako. Sofia, ganon ba? Ngunit mula sa aking pananaw, parang kusa mong isinulat ang mga mensaheng ito. Paano kung ganito? Dalhin ko rito ang iyong tagapamahala at assistant? Tingnan natin kung ano ang sasabihin mo tungkol sa akin. Sa likod ko, sigurado ako, makakakuha tayo ng masarap na chismis. Binibining Santos, nakikiusap ako sa iyo. Mali ako dati. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ibalik mo lang ako sa aking mga paa sa industriya ng aliwan. Sumusumpa ako. Mula ngayon, sa'yo na ako. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Sumusumpa ako? Mula ngayon, sa'yo na ako. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Sofia Lim? Parang naaalala ko, may mortal ka na kaaway. Sarah Garcia, tama ba? Ikaw, ano bang gusto mong gawin? Ay, wala lang. Ipapasa ko lang yung mga screenshot ng chat na pinakita ko sa'yo diretso sa kanya. Maria Santos, huwag. Huwag mong gawin yan. Maria Santos, nakikiusap ako sa'yo. Wala na ako. Bagsak na. Huwag mong ipalabas yan. Hayaan mo na lang ako. Pakiusap. Maria Santos. Sofia Lim, mahilig kang magpakabiktima, di ba? Tinutulungan kita. Walang anuman. Tagapangulo Santos, malapit nang magsimula ang TV interview mo. Sofia Lim, kung gusto mong manatili dito, edi wag, manatili ka. Hindi magtatagal. Hanggang may hahanap sa'yo. Tapos na. Tapos na ang lahat para sa akin. Tapos na. Tapos na ang lahat. Jose, dalhin mo ako sa istasyon ng TV. Opo, Tagapangulo Santos. Maria, matagal na kitang hindi nakikita. Maria, huwag kang umalis, nakikiusap ako. May gusto lang akong sabihin, iyon lang. Elena Reyes, ikaw at ako, wala nang dapat pag-usapan. Pakiusad nga. Maria, huwag kang umalis. Elena Reyes, tapos na tayo. Kung patuloy mo akong aasarin, tatawag ako ng pulis ngayon din. Pakiusad nga. Maria, talagang alam kong mali ako. Kung hindi ka titigil sa panliligalig sa akin, tatawag ako ng pulis. Umalis ka. Maria. Maria. Alam kong nagkamali ako, talaga. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, nawala na sa akin ang lahat. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Maria. Maria, hindi mo alam. Araw-araw akong nagtatrabaho ng kung ano-anong trabaho, nagpapakahirap na parang aso. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, patawarin mo ako, Maria. Bitawan mo ako. Maria, alam mo. Araw-araw, nangangarap ako. Nangangarap na balikan natin ang dati. Maria, balikan na lang natin ang dati nating samahan. Okay? Pakiusap? Sino yang lalaking iyon? Bakit si Binibining Santos? Ginugulo ng isang pulubi? Elena Reyes, ang tinatawag mong paghihirap ay gulo na gawa mo mismo. Sa pagitan mo at sa akin, walang balikan. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Bitawan mo, hindi. Maria, hindi ako naniniwala diyan. Maria, bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Aalagaan kita. Sumusumpa ako. Babayaran ko lahat sa iyo. Maria! Tagapangulo Santos, kailangan ng tulong? Alice, ito ay sa pagitan ko at ng aking asawa. Wala ito sa iyo. Hindi ako ang asawa mo. Maaari ba kayong dalawa? Tulungan akong alisin siya sa akin? Huwag mo akong hawakan.
Wala sa inyo ang humawak sa akin. Hindi na ako ang asawa mo. Excuse me, kayong dalawa. Tulungan ninyo akong hilahin siya. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Sir, ang kasalukuyan mong pag-uugali ay maaaring ituring na labag sa batas. Pakawalan mo na siya. Maria, Jose, dalhin mo ang kotse sa plaza. Maria Santos. Napakabuti ng trato ko sa iyo. Paano mo nagawa sa akin ito? Magmaneho ka. Maria Santos. Maria Santos, tingnan mo ako. Paano ka naging ganyan? Kasama. Maria Santos, tingnan mo ako. Patawarin mo ako po. Elena Reyes, ang nawala sa iyo ay hindi naman sa iyo simula pa. Para sa akin, binabawi ko lang ang sarili kong buhay. Wala kang karapatang panagutin ako sa buhay mo. Magmaneho ka. Maria Santos. Maria Santos. Hindi! Ayoko tanggapin ito. Patawarin mo ako. Wala kang karapatan na ako ang panagutin sa buhay mo. Tuloy. Maria Santos. Maria Santos. Hindi. Ayaw kong tanggapin ito. Patawarin mo ako. Maria. Maria. Tingnan mo ako. Kung patatawarin mo lang ako. Ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pati ang buhay ko. Pakiusap? Ikaw. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Jose Santos, tawagan ng pulis. Oo, Binibining Santos. Maria Santos. Talagang gagawin mo ito sa akin? Talagang magiging ganito kakalupit? Elena Reyes, sa tingin mo, ang sakta ng sarili mo ay makakakuha sa iyo ng huling bahagi ng aking awa? Ngunit ang puso ko ay pinatay na noong gabi ng ating 3 anibersaryo ng kasal ng sarili mong mga kamay. Maria Santos. Tuloy. Maria Santos. Maria Santos. Maria Santos. Maria Santos. Maria Santos. Maria Santos. Tagapangulo Santos, salamat sa paglalaan ng oras para sa panayam na ito. Mula sa paghawak sa Grupo Reyes hanggang sa pag-IPO ng bagong kumpanya, nagawa mo lahat sa loob lang ng 1 taon. Iyan ay maalamat. Iyon ay dahil sa aking koponan at sa tiwala ng merkado sa amin. Sa totoo lang, may isang tanong sa isip ng lahat kung maaari. Ang live-streamed auction noong 1 taon, ang naging usap-usapan sa buong bansa, marami ang naniniwala na ang livestream na iyon ay ang iyong mahusay na paghihigante laban sa Grupo Reyes. Ano ang sagot mo diyan? Hindi iyon paghihiganti at hindi ito auction. Ito ay isang ordinaryong babae lamang na umabot sa pinakamababa at pinili ang sariling pagtubos kaysa tanggapin ang kanyang kapalaran. Nagpapasalamat ako sa kabanata na iyon. Pinatay nito ang mahinang babae na ako noon, ang umaasa sa iba. At pinayagan ako nito na magkaroon ng tunay na bagong simula. Malamig ang mga kamay mo. Ano ang gusto mong kainin para sa hapunan? Kung ano ang lulutuin mo, ay perpekto.